Sino ba ang dapat sa tingin ninyong tanggalin ni Pangulo? And bahala na si Pangulo kung sinong gusto niya tanggalin. But you welcome this move? Yes, I welcome that move. Talaga siya, sa kaya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin, yung mga pulis na nagtatawag nila. So dapat, kung sisiro siya, itaguyod niya yung at tayuan niya yung kanyang sinasabi na wala ng jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Eh sabi nila walang jurisdiction pero ngayon ang dami mga pulis na pinapatawag doon sa hotel diyan sa Pasay para kausapin ng mga investigator ng ICC. So anong ibig sabihin niyan? May ginagawa ko ba kayo, Senator, para i-counter itong ganitong mga hakbang? Well, magkaganda kami ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya ay mananagot yan. Magpapatawag kami ng hearing. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito, na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo madamay sa kaso, pirmahan niyo ito affidavit na ito. Kawawa nga ang mga pulis eh. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon, lagot na. Itinakda ng araw ng pag-aresto kay Senator-elect Bato de la Rosa, Senator-elect Bongo at VP Sara Duterte. Ito'y kaugnay sa kaso nila sa ICC na Crime Against Humanity. Supreme Court nag-utos na kina Bato de la Rosa at Bongo. Nabunyag ngayon lamang na merong mga ICC investigators na nasa isang hotel sa Pasay City upang mag-conduct ng investigation at pagbabantay kina Senator-elect Bato de la Rosa at Bongo, pati na rin si VP Sara Duterte. Mismo si Bato de la Rosa ang umamin na minamanmanan na sila ng mga taga-ICC investigators dito sa bansa. Aniya, kung sincero di umano si Pangulong Marcos for reconciliation sa mga Duterte at mga kalaban sa politika ay gumawa ito ng hakbang para ipatigil at paalisin ang mga taga-ICC investigators dito sa bansa, particularly sa Pasay City. Ibinunyag din ni Bato na ipinatawag di umano ang mga pulis at mga retired PNP personnel ng taga-ICC sa hotel sa Pasay City at tinatakot at pinipilit na pumirma sa affidavit upang madiin si dating Pangulong Duterte at pati na rin si Senator-elect De La Rosa na tinawag niyang paglalapastangan di umano sa soberanya ng bansa ang panghihimasok ng ICC. Inamin niyang nakipagsabuatan ng gobyerno, PNP personnel lalo na ang CIDG sa pangunguna ni CIDG Chief General Torre sa mga investigators ng ICC dito sa bansa, particularly na nagsistay sa isang hotel sa Pasay City. In the case of Senator Bato, maglabas man po ng arrest warrant yan, the same procedure ang mangyayari dyan. Supposed to be, di ba? Dadaan pa rin sa Interpol at dapat makipagtulungan ang Marcos administration. Di ba, ma'am? Yes. Okay, sige. Kung anong nangyari noon, ganun din sa dapat. susunod. Nangyari ang halalan. Di po ba ngayon, as you observe, no, si Senator Bongo, si Senator Bato, ang boto po naman talaga, meaning, ang laki po ng mandate nila. Ang sinasabi nga po ngayon ng iba ay ito'y palatandaan, protest ito sa ginawa ng Marcos administration kay dating Pangulong Duterte. Opo. At ito po ay ito rin po ay senyales nga, no, na kung ano ang ating makikita in the days to come, particularly hindi maitatanggi itong 2028 elections. Ngayon, ma'am, sa tingin ho, ano ho ang inyong basa dito? Kung sakasakali pong magkaroon ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, gawin pa kaya ito ng Marcos administration? Dahil mukhang sinasabi ho ng iba, ang nangyari po backfire sa gobyerno po ni Marcos. Well, ang hirap sabihin politically kasi
pagpapasya ng Marcos administration. Pero legally, may basehan para kunin sila. And in fact, walang kinikilala ang ICC na immunity of any sort, even presidential immunity. Kahit presidente ka, hindi yan balakid para kasuhan ka and eventually hulihin ka. Yung paghuli, yun yung may political consideration. At sabi na natin, klaro, na may mandato si Senator Bato at saka si Bongo and all other senators na nanalo. Pero hindi din naman nun mabubura na nagkaroon ng krimen nung panahon na noong 2016, 20 hanggang 2019 na respectively siya ay Chief of Police at Special Assistant to the President. Kaya hindi naman din yan dapat parang pagpapatawad sa matinding krimen. Kaya yan ang kailangang i-weigh ng Philippine government, palagay ko. Kung paano ba natin mamimit yung both, kung parang can we have the best of both worlds. Kasi nagkakaroon naman tayo ng pagkakataon na may senador na nakakulong eh. Pero dito sa Pilipinas yun, di ba? May Laila de Lima, may Senator Trillanes yata dati. Bahagya, nakakulong siya eh. Habang nakaupo siya. Bong Revilla. Bong Revilla pa. So may examples naman. Hindi ko lang alam kung yun nga, politically they will risk it. Senator, actually sinabi nga po ni Attorney Sal Panelo na ang for him to prove the sincerity of President Marcos ipauwi daw po niya si former President Duterte. Ganun din po ba yung inyong sentiment? Tama yan. In order to heal the very deep wounds sa mga nagmamahal kay Pangulong Duterte, ay ipapauwiin niya si Pangulong Duterte dito at the same time, paghuhulihin niya, pag-arestuhin niya yung mga ICC investigators na andito ngayon sa ating bansa, andyan sa Pasay, sa hotel sa Pasay na pilit na nag-imbestiga nitong ating mga kapulisan, no? Mga retired na police ay tinatakot pa na magpirma sa mga affidavit na prepared nila. Otherwise, kung yung contents ng affidavit ay pinapadiin si Pangulong Duterte at ako para daw kung hindi sila magpirma ay yung mga pulis na yon ang madidiin. Kaya the first move that the President should do is to arrest these people for interfering into our judicial processes. Wait, can you How confirm? Did you get this information, Senator? Paano po dumating tong impormasyon na ito sa inyo? Yung mga pulis na pinag-imbestigahan nila, alangan naman, meron magsusumbong sa atin. Hindi naman tayo pwede lang i-blind dyan dahil mga pulis yan, at puso yan, nasa atin pa rin dahil nabaro natin yan eh. Can you give us more details, Senator? Senator, ano po pong details bukod sa may ilan po sila na ICC investigators na nandito, nabanggit nyo nga nasa Pasay sila sa isang hotel. How long have they been here? Matagal na yan sila dito, pabalik-balik na yan sila. At ngayon, naghahabol sila dahil yung yung date ng last day of submission ng mga evidence doon sa ICC, parang itong katapusan ng buwan ang nila, yung last day of submission of evidence. Kaya nirarally nila, tinatakot nila yung pati yung mga retired na mga pulis na kawawa na nahimik na sa kanilang buhay. Tinatakot nila na kapag hindi magpirma dito sa kanilang prepared na affidavit, ay sila daw ang madidiin kung hindi sila ipirma sa affidavit na containing incriminations laban sa amin ni Pangulong Duterte at ako. As far as you know... Yun ang ginagawa nito mga investigador nito. Dapat si Pangulong Marcos, kung sincero siya sa kanyang reconciliation, pag-arestuhin niya itong mga tao na ito for interfering with our judicial processes. Okay. Senator, as far as you know, is this in cooperation with the DOJ or with the PNP or any government agency? PNP, particularly sa IDG. Okay. At merong mga tao ang Malacanang na nagpapacilitate nito.
Hindi ba yung magtapang-tapangan pupunta dito kung hindi pinapacilitate ng mga nasa gobyerno? Sinong tao sa Malacanang po? Pangalanan nyo na. Malaman natin yan kapag mag-conduct kami ng hearing at papanagutin natin itong mga tao na involved ito na mga taksil sa ating soberenya. And base sa intelligence niyo, Senator, is this to do with the case of Tatay Digong or sa kaso niyo po? Kasi yun naman po yung lagi nababanggit rin, no, na sunod na daw po kayo, etc., etc. Kaso ni Pangulong Duterte at ako sa akin. Okay. At Kayong dalawa lang. pilit pa lang dinadamay si Senator Bongo at si Vice President Inday Sara. Kasi kung hindi nila makuha si Vice President dito sa impeachment dahil alam nila kulang sila ng numbers, they will resort to ICC. Talaga pipresahin nila na makalabas ng warrant yung ICC laban kay Vice President para ma-erase talaga na si Vice President. Speaking of impeachment, kasado na, nagsulat na si Senate President Chis Escudero kay Martin Romualdez, House Speaker. Nakasisi na po si VP Sara Duterte doon. Nakausap niyo na ba ang SP na si Chis Escudero at may usapan na ba kung ano yung magyayari sa June 2 at 3? Wala pa. Basta ako, I am prepared. I am prepared to sit as a senator judge once the impeachment trial proceeds. But as far as you know, have some police officers or police enlisted personnel signed these documents from the ICC? Yung iba natakot dahil without the presence of their lawyers, wala silang mga lawyers, natakot sila doon, di nagpirma yung iba. Yung iba naman ay yung medyo matigas, ayaw pumirma at yun nga, nagsumbong sa akin na gano'n daw pinagagawa sa kanila. Are you doing something about it, Senator? Ha? Kung meron ng ganung coercion, no? Coercion ng pagpipirma na nagyayari, meron ba kayong ginagawa or kinakausap para ma-stop ito? I will file a resolution para magkakaroon ng hearing. Okay. Sa So, Senate kung hindi po? talaga sila hinto, I will call on the armed forces of the Philippines to stop this interference into our sovereignty. All right, with that, we thank you for joining us in the big story, Senator Bato de la Rosa. Yusek, nabanggit sa statement na it's something that has got to do with the election results. Ano po ba yung resulta ng election na mukhang hindi yata natuwa ang Pangulo at nag-trigger ng ganitong call for resignation? Aminado ang Pangulo na kulang sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno, kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero, especially sa Senado. Pero kahit ano pa man yan, kung ano man maging-resulta, ganito pa rin dapat ang gawin ng ating Pangulo, mas mapabilis pa rin ang performance ng administrasyon. Yun din po talaga ang nais ng ating Pangulo. Referring to 12-0 po yung number na sinasabi niyo, target? Mas maganda kung 11-0. Yeah, mas maganda po. So hanggang kailan po kaya yung magiging action ng Pangulo? Kailan po namin malalaman yung magiging resulta ng inyong review sa performance? Kailan malalaman sino po yung mare-retain at sino po yung aalisin na sa cabinet? Kung mapapansin niyo po sa bawat salita ng Pangulo, ang gusto niya ay mabilisan. So asahan niyo po ang mas mabilis na action dito. Hintayin na lamang po natin dahil ka-announce lamang po ito kahapon. Salamat po. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, I believe doon sa part ng courtesy resignation na iniutos ng Pangulo, i-reviewin yung kanilang performance. Ang tanong ko, Yusek, sino-sino yung bubuo doon sa review committee? Ano yung composition nila? Sino-sino sila? Ibibigay na lang po namin ang detalye patungkol dito at ibabato namin ang katanungan na yan sa Office of the Executive Secretary. Yusek, follow-up na lang. Doon sa mga nagbigay ng resignation, hindi namin nakita yung Office of the Solicitor General. Just to... kahit meron na, please enlighten us
Kasama ba ang Office of the Solicitor General sa miyembro ng gabinete ng administrasyon? Opo, kasama po ang Office of the Solicitor General na kailangan mag-submit ng courtesy resignation. Next question, Jean Mangalus, philstar.com. Good morning. What are the metrics? We know that we want fast action from these cabinet secretaries, but some of their agencies are for long-term action. So, ano yung metrics na tinitingnan ng Pangulo? Unang-una kung gano'n nga ba kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So, hindi lamang performance to, titignan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. There are reports that this shakeup is targeted towards specific secretaries. How true is this? We have no update on that. If there is really a target secretary regarding this request for courtesy resignation, there's none as of the moment. Tristan Nadalo, Newswatch. Hello po, Yusek. Good morning. Ma'am, ito po bang desisyon ng Pangulo is also one way of showing na, di ba yung nabanggit niya sa podcast niya, he wants to be respected, pero nasabi niya baka mas gusto niyang feared ang next na approach niya. And then si Senator-elect Ping Lacson, sabi kailangan ng Pangulo ng bastonero sa government para talagang may matakot. But ito po ba ipagpapakita ng Pangulo na hindi niya kailangan ng bastonero because siya kaya niya pong mag-act ng sarili niya or mag-decide? Bilang presidente, hindi po talaga dapat sinasabi na kailangan ng bastonero. Mismong presidente mismo ang bastonero. At yan po ay aasahan natin. Ngayon po na nagsalita ang Pangulo na kinakailangan po ng mas mabilis at malinis na administrasyon, mapapakita po yan ng Pangulo. Di po niya kailangan bastonero. Siya na mismo po ang bastonero. Siguro na lang po baka sa ibang kritiko ng Pangulo gamitin tong mass resignation or courtesy resignation ng cabinet secretaries. Yung timing po nung decision na to, why is it, ito yung nakita ng Pangulo na best timing to do a revamp of his cabinet secretaries? Tandaan po natin, nung una pa lamang po ako na-appoint as a press officer, nabanggit na po natin yan kung may kinakailangang mga revamp. Sabi ko wala pa pong update pero talagang yan po ang ginagawa ng Pangulo, makita at ma-monitor ang trabaho ng kanyang mga heads of agencies at mga departments. So hindi lamang po ito ngayon. Talaga pong nire-review. Tandaan po natin, marami na natatanggal bago pa nagkaroon ng eleksyon. Bago pa nangyari ang eleksyon. So siguro na mas naramdaman lang naman Pangulo itong naging eleksyon na mas kailangan pa ng mas mabilis ang pagtatrabaho ang administrasyon para sa taong bayan. Nakaabang kami kung kumbaga sino ba talaga yung i-determine. Pero kung sa amin, malimit talaga mabanggit ang pangalan ni Senator Bato. At in fact, nakuha namin yung ganong feeling na nako, talagang kasama si Bato dahil nung nag-request na magbukas ng investigation itong Office of the Prosecutor, 3 pangalan lang ang binanggit. Duterte, De La Rosa, Albayalde, with a view to looking at the responsibilities or participation of other police officers or other persons. Sabi nga nila sa police, hanggang mid-level dun sa hierarchy. Ang tingin namin, ito yung mga tipong district, region, hanggang ganyang level, titingnan nila kung anong responsibilidad. Kasi kumbaga ang kung ang tanong sa investigation, who is most responsible, kailangan alam nila who are responsible bago salain. Okay. At, pero, primera pa, nabanggit na yung 3 pangalan. Kaya, sa amin, si Senator De La Rosa talaga is on the in the line of fire, kumbaga. Ang sitwasyon natin ngayon ay si the former president ay tinurn over, no? Ano man po, depende kung nasa ang kampanig yan. Sabi po nila kinidnap, no? Sabi po naman ng gobyerno, hindi. Sila nakipagtulungan lamang sa Interpol. But basically po, yan, nangyari na yan. Nandun na nga ngayon sa dahig, naka-confine, no? Si dating Pangulong Duterte. In the case of Senator Bato,
maglabas man po ng arrest warrant yan, the same procedure ang mangyayari dyan. Supposed to be, di ba? Dadaan pa rin sa Interpol at dapat makipagtulungan ang Marcos administration. Di ba, ma'am? Yes. Okay, sige. Kung anong nangyari noon, Yes. ganun din sa Dapat. susunod. Nangyari ang halalan. Di po ba ngayon, as you observe, no, si Senator Bongo, si Senator Bato, ang boto po naman talaga, meaning, ang laki po ng mandate nila. Ang sinasabi nga po ngayon ng iba ay ito'y palatandaan, protest ito sa ginawa ng Marcos administration kay dating Pangulong Duterte. Opo. At ito po ay, ito rin po ay senyales nga, no, na kung ano ang ating makikita in the days to come, particularly hindi maitatanggi itong 2028 elections. Ngayon, ma'am, sa tingin ho, ano ho ang inyong basa dito? Kung sakasakali pong magkaroon ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, gawin pa kaya ito ng Marcos administration? Dahil mukhang sinasabi ho ng iba, ang nangyari po, backfire sa gobyerno po ni Marcos. Well, ang hirap sabihin politically kasi pagpapasya yan ng Marcos administration. Pero legally, may basehan para kunin sila. And in fact, walang kinikilala ang ICC na immunity of any sort. Even presidential immunity. Kahit presidente ka, hindi yan balakid para kasuhan ka and eventually hulihin ka. Yung paghuli, yun yung may political considerations. At sabihin na natin, klaro, na may mandato si Senator Bato at saka si Bongo and all other senators na nanalo. Pero hindi din naman nun mabubura na nagkaroon ng krimen nung panahon na noong 2016, 20 hanggang 2019 na respectively siya ay Chief of Police at Special Assistant to the President. Kaya hindi naman din yan dapat parang pagpapatawad sa matinding krimen. Kaya yan ang kailangang i-weigh ng Philippine government, palagay ko. Kung paano ba natin mamimit yung both, kung parang can we have the best of both worlds. Kasi nagkakaroon naman tayo ng pagkakataon na may senador na nakakulong eh. Pero dito sa Pilipinas yun, di ba? May Laila de Lima, may Senator Trillanes yata dati. Bahagya, nakakulong siya eh. Habang nakaupo siya. Bong Revilla. Bong Revilla pa. So may examples naman. Hindi ko lang alam kung yun nga, politically they will risk it. Bato de la Rosa, medyo nag-react po siya doon sa yung pag-welcome ng pala sa legitimate opposition, pero parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator De La Rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte block sa sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na senador. Sana po ito ay napakinggan man lang sana niya yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga lehitimong oppositionist ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong bayan. Ang atin lamang hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira at kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Yusek, one follow-up question from Maris Umali, GMA7. Yusek, speaking of opposition o yung pagkakahati-hati po dito sa slate ng mga presumptive na mga senators, sa inyo pong perspektibo, ilan po ba talaga mula sa alyansa ang nakapasok sa top 12 at ano po ang magiging implikasyon nito sa presidential legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos?
Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 ang nakapasok. Pero, tapos na po ang eleksyon. Nagsalita na rin po ang taong bayan. Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. At dahil ma'am, wala na pong mga linya o wala na pong alyansa, wala ng PDP and all, ano po ang implikasyon nito sa presidential legislative agenda? Of course, mas nanaisin po ng ating Pangulo na kung ano man po yung maganda niyang proyekto ay sang-ayunan ng mga mambabatas para po hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng budget para po sa taong bayan. Hindi po hadlang din ang Pangulo kung ano man po ang kanilang mga suhestyon, kung ito man ay hindi naaayon sa programa ng Pangulo. Kung ito naman po ay may valid reason, ito naman po ay pakikinggan ng Pangulo. Pero sana po kung ano man po yung hiling ng Pangulo at ng administrasyon para sa taong bayan, huwag naman po sana nilang hadlangan dahil lamang sa politika. Salamat po. Thank you, Yusek. At bago po tayo magtapos, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas para sa ating Luis Romero, Philippine Star. Yusek, kalahati po so far nung mga nasa Magic 12 sa Senate senatorial polls taga-alyansa. Yung iba po mga kakampi ni Pangulong Duterte, meron din po mga associated sa mga pink. Ano po ang assessment ng Malacanang dito given that the president campaigned dun sa alyansa all the way and ito po yung naging resulta? How would you assess this or how would you describe yung results na emerging ngayon sa senatorial polls? Yan po ang ibinoto ng taong bayan. Gagalangin po natin. At kung ito po'y makakatulong sa administrasyon, uulitin po natin kahit ano pang kulay po niyan. Dapat isipin po ng mga bagong halal na sila po ay magtatrabaho para sa bansa, para sa taong bayan, hindi pang personal na interes o interes ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga sinusulong na tao. So ano man po ito, kapag po nalaman po nila na ang gagawing proyekto o programa ng Pangulo ay para sa taong bayan, umaasa po tayo na sila po ay makikiisa. Meron din pong mga nag-attribute ng resulta na ito sa nangyayari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kagaya po ni Senator De La Rosa, ni dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo, sabi nila ito daw ay nagbabadya o nagre-reflect ng protest vote at sabi nga po ni dating Secretary Panelo, it's a thunderous repudiation of the Marcos administration and its relentless campaign to quote-unquote persecute the Duterte family. Ano pong masasabi ng Malacanang? Do you share that view po? Yan lang po ang gusto nilang gawing naratibo. Unang-una po, kung may dapat managot,